Kampang Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayun, magandang araw po mga kababayan. So ito, breaking news ito mga kababayan. Dumating na sa Pilipinas kahapon si US Secretary State of Anthony G. Blinken at US Secretary Defense Lloyd Austin mga kababayan. July 30. Dumating sila kahapon dito sa Pilipinas at nakikipagpulong sa ating mahal na Pangulo at sa mga opisyal naman ng Pilipinas. Grabe no mga kababayan, talagang buo pa rin ang suporta ng Amerika sa Pilipinas. Simula po nang mawala no si Pangulong Duterte, ang suporta ng US ay lalo pang naging matibay nung si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na po ang presidente natin. Mas lalong tumaas no ang pakikipag-ugnayan ng Amerika sa Pilipinas. Ayon dito mga kababayan, ang pakikipag-ugnayan ng US at Pilipinas ay tumutulong sa maliksi na mga tugon sa China. Sabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So tama naman yan mga kababayan. Kasi kung nandito po, tulad niyan mga kababayan, kapag ka nandito po ang mga barko ng Amerika dito sa Pilipinas, ay takot din yung China mangaras mga kababayan. Lalo na kung may ginagawang aktibidad ang Pilipinas at barko ng US sa West Philippine Sea. Mayroong mga exercise. Yung mga barko ng China mga kababayan, lumalayo na yan sa West Philippine Sea. Ganon kalaking tulong no ang pagpunta lagi ng Amerika dito sa bansa natin para tugunan din ang patuloy na harassment ng mga barko ng China. So meron naman nagsasabi mga kababayan, yung isinasagawa daw na exercise ng Pilipinas at US ay sinasabi nila makikipagyera daw tayo sa China mga kababayan. Bawal na ba gumawa ng pagsasanay ang mga kaalyadong bansa lalo na dyan sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea mga kababayan? Bakit? Ano bang pakialam ng China dyan sa mga teritoryo natin? Tayo lang ang may karapatan dyan na magdesisyon kung anong gagawin natin sa teritoryo. Katulad yan mga kababayan, ang isinasagawang exercise ng Amerika, simula na naupos PBBM, ay sa loob lang ng exclusive economic zone ng bansa sa Palawan. Hindi naman po lumalagpas yan sa mga teritoryo ng China. Bakit kasi nagagalit ang China mga kababayan? Samantala ho, noong Russia at ang China nagawa din ng mga aktibidad dyan sa South China Sea, sa West Philippine Sea. Nagawa din sila ng mga exercise. May narinig ba sila sa Pilipinas? Pinagsabihan ba sila ng Pilipinas? Di ba wala naman? Kasi mga kababayan, sa nakikita ko lang, kaya nagagalit ho ang China. Sa nakikita ko lang. Kasi ang Pilipinas po, hindi na nakipagkasundo sa kanila. Kumbaga, gusto nilang kontrolin ang bansa natin. Katulad yan mga past administrasyon, kaya kasi nilang kontrolin. Kasi nga, siyempre mga kababayan, sa nakikita ho natin palagi sa mga balita noon, ay palagi hong napupunta po si Pangulong Duterte sa China. Sinabi pa nga ni Pangulong Duterte na sabi niya, gawin na lang daw province of China ang Pilipinas. Kahit sabihin niyang pabiro yun, pero dapat hindi siya nagbibiro mga kababayan, dahil hindi biro yan mga kababayan. Ipagkasundo mo ang Pilipinas, maging province na lang ng China, ano yan mga kababayan? Kaya mag-isip-isip po tayo mga kababayan. Katulad yan, may nangyayari pong harassment dyan sa West Philippine Sea. May narinig ba kayong komento mula po sa mga Duterte? Mula po kay Vice President Sara Duterte? May naputulan na daliri ang ating sundalo? May sinabi po ba
si Vice President Sara Duterte sa China? Nagsalita po ba siya? 'Di ba sabi niya lang, no comment, mga kababayan. Pangalawang pangulo yan no comment po ang sagot niya. Eto, babasahin ko lang. Sinabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga cabinet secretary ng US na sina Antony Blinken at Lloyd Austin nito lamang Martes na kailangan ang regular na pakikipag-ugnayan sa pagitan umano ng Pilipinas at Washington upang matiyak ang maliksi na mga tugon sa maritime tension ng kanyang bansa sa China. Ito mga kababayan, di ba? Regular na pakikipag-ugnayan sa dalawang bansa, no, sa pagitan ng Maynila at Washington. So, nakakatulong para bawasan ang tensyon ng China diyan sa West Philippine Sea. So, 'di ba? Ito pa. Ang relasyon sa pagitan ng Washington at kaalyado nito sa kasunduan sa Maynila ay kapansing-pansin. Bumuti mula ng palitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Rodrigo Duterte na nahayagang laban sa US na nagtangkang ilapit ang kanyang bansa sa China sa loob ng kanyang 6 na taong termino. Kasi totoo naman mga kababayan. Kasi 'di ba dati po kung murahin niya ni Pangulong Duterte si Barack Obama, no? Grabe, no? Minumura niya si Barack Obama, US President. Yung pala mga kababayan, gusto niyang tumiwalag sa US. Ayaw niya makipagkaibigan sa US kasi gusto niya sa China. 'Di ba? Pero wala din mga kababayan, ayon pa po kay Gita Rilla, no? Kahit kaalyado na bansa na ng Pilipinas ang China, simula ng kay Pangulong Duterte, tuloy pa rin, walang pagbabago. Hinaharas pa rin ng China ang barko ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea. Di ba nga, binangga pa nga ng China ang barko ng Pilipinas noon? Yung mga mangingisdang Pilipino, binangga pa ng China yun mga kababayan. Di ba? Tapos mga kababayan, sinasabi nila wala daw nangyari noon. Mismo na galing kay Gita Rilla. Simula nang maupo po si Pangulong Duterte, no, mga kababayan, na nakipagkaalyado sa China, ay tuloy pa rin po ang panghaharas ng mga barko ng China. Wala pa rin pagbabago. Katulad pa rin ngayon ng sa Pilipinas. Kaso lang lumala lang ngayon nung kay PBBM na, kasi si PBBM hindi na nakipagkasundo sa China. Hindi na pumayag na under-andirin lang tayo ng China. 'Di ba? Hindi pumayag si PBBM sa gusto mangyari ng China na kailangan pa natin magpaalam diyan bago tayo gumawa ng mga aktibidad diyan sa West Philippine Sea. Dahil sarili nating bansa yan, sarili nating teritoryo. Walang karapatan ng China na diktahan tayo mga kababayan. Kaya simula nung maupo na si PBBM, mga kababayan, ay lalo nang tumaas, no, ang pakikipagkaibigan ng Pilipinas sa US. No, bumalik, nanumbalik mga kababayan. So palagi nandito ang Amerika para mag-exercise, para palakasin ang depensa ng bansa. Yan po mga kababayan. Siyempre mga kababayan, pag sa akin lang sa nakikita ko lang kaya ang China, mga kababayan, hindi niya talagang tinutulungan yung bansa natin na mapalakas. Kasi nga mga kababayan, sino ba ang kalaban ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea? Sino ba ang kaagawan ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea o sa South China Sea? Di ba ang China? So wala talaga yan, hindi talaga yan tutulong sa bansa natin ng China mga kababayan para mapalakas ang depensa natin. Mga kababayan, ang US talaga tutulong sa atin yan kasi wala tayong pinag-aawayan sa Amerika dahil napakalayo ng Amerika. Sa tingin nyo, China, kung makipagkaalyado dyan si PBBM, tutulungan tayo para mapalakas yung depensa natin? Hindi nga nangyayari nga dyan mga kababayan sa West Philippine Sea. Nakikita mo lang, mga kababayan, minamaliit tayo o hinaharas sa mga barko natin.
Pati yung mga yaman dagat natin, hindi na natin minsan na papakinabangan, sila ang nakikinabang. Eh ngayon mga kababayan, sa ating mahal na Pangulo, dahil may paninindigan sa ating mga teritoryo, galit na galit sila, lalo na yung mga pro-China dito sa Pilipinas. Hindi yan naintindihan. Mga kababayan, sino ba ang kawawa? Tayong mga Pilipino. Maraming salamat po at magandang araw sa inyo lahat. God bless. Thank you.